pananalita, sa buong pagkatao natin, no? So ito po ay bahagi ng ating pagpapakabanal. So, yung mga naunang pag-aaral po natin, pinag-aralan po natin yung grace of love. Ito pong grace of love ay iba sa tinatawag nating natural love, no? Ito po ay iba yung common grace na love sa bunga ng Espiritu, no? Pag sinabi nating love of God, ito po ay nasa mataas na antas ng pag-ibig. Ito po yung pag-ibig na nakikita sa pamamagitan din ng ating mga pagsunod, no? Yung pag-rebuke sa ating mga kasalanan at sa pagpapanumbalik doon sa mga kapatid na naliligaw o nagkakasala at pinananariwa nito yung mga taong o yung ating pananampalataya. So yun po yung grace ng love. Pangalawa po yung graces ng sa iba't ibang mga sitwasyon. Halimbawa po, tayo ay merong mga kalagayan na hindi na yung mga bagay na nakakapagpapahina o nakapagbibigay ng kalungkutan sa atin. Ito po yung biyaya na sa kabila ng mga bagay na mabibigat sa buhay natin, ay nandoon yung tinatawag nating joy, no? Sa kabila ng mga pagsubok, meron tayong joy. At ganoon din po sa iba, no? Yung pagka merong tayong mga kapatid na pinagpapala, meron tayong mga kapatid na lumalago sa pananampalataya, ay nandoon yung joy natin para sa kanila. Ganon din po yung blessings, no? Yung meron tayong kapayapaan din sa Diyos, yung kapayapaan ng Panginoon ay nasa atin, ganon din yung kapayapaan sa ating mga kapwa. Pangatlo po, sa pinag-aralan natin, ito po yung graces for general relations. O ito po yung grace na applicable sa lahat, no? Ng iba't ibang klase ng pakikisalamuhan natin sa ating kapwa. Meron tayong grace of patience, marunong tayong magpasensya, at meron din tayong grace of kindness. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung special grace, no? Yung bunga ng Espiritu. At yung pang-apat po, yung graces for covenant fellowship. Ito po yung biyaya na kinakailangan para sa ating mga kapwa mananampalataya. Ito po yung grace of goodness at grace ng faithfulness. Ngayon po, nandito na po tayo sa panglimang bahagi. At yun po ang ating key text ay yung ganun pa rin, ano? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there's no law. So ngayon po ang pag-aaralan po natin ay yung graces for adversarial relations, no? Graces for conflicts, potential or actual. Ngayon pag sinabi po natin potential, kasi po sa buhay natin hindi mawawala yung tinatawag nating conflict, no? Meron tayong mga nakakagalit, merong mga bagay na yung mga sigalot na nangyayari sa buhay natin na hindi natin maiiwasan. Pwedeng ito ay potensyal o posibleng mangyari sa isang sitwasyon sa buhay natin o kung minsan ito ay nangyayari na, no? At ano ang gagawin natin para itong mga bagay na ito ay ma-handle natin? At dalawa po yung pag-aaralan natin dyan, no? Yung una ay ang grace of gentleness o yung sinasabi nating kahinahunan. At yung pangalawa, yung grace of self-control, yung pagpipigil natin sa ating mga sarili. So ano po ba itong graces for adversarial relations? Yung mga conflict, no? At marami tayo niyan, nararanasan nating lahat yan. Pag pinag-usapan natin yung conflict, ito'y sa kapwa natin, no? Mananampalataya man o hindi. Okay?
pwedeng itong conflict na to yung mga taong ah, sumasakop ng nag-encroach doon sa sa lote mo at kung minsan yung mga pumaparada doon sa harap ng bahay mo, no? Maraming ganon. Kung yan, minsan may mga nagtatapon ng basura. Yan. Maraming bagay na ganon. O kaya yung tinakasan ka doon sa pinauupahang bahay. Yan, no? Iniiwan sa iyo yung lahat ng bayarin sa tubig, sa kuryente. Yan yung mga ganong mga ganong minsan nakakainit ng ulo, no? At paano natin ito i-handle itong mga bagay na ito? Kasi itong sabi rito, itong mga bagay na ito, itong conflict ay hindi maiiwasan, no? Ganun din sa mga kapwa natin mananampalataya. Naranasan na po natin yung mga lalo na pagdating sa pagdidisiplina, no? Minsan hindi matanggap ng isang tao yung ganon, no? Kaya kung minsan lumilikha ito ng sari-saring opinion, pagkakabahabahagi, at siyempre umaabot din minsan sa tampuhan, no? Yan. Okay, sabi rito, conflict happened because believers are only partially redeemed. They are still sinners. Yan po ay dahil sa, alam po natin tayo ay nasa no? Nasa laman pa. Andiyan pa rin yung mga ugaling hindi natin maalis-alis sa ating mga sarili dahil tayo nga ay naghihintay pa ng tinatawag nating yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kailangan magbago yung ating yung ating katawan para lubusan na tayong mawala sa kasalanang tumitira sa atin. Kaya yung nangyayaring conflict na yan dahil nga doon sa dala-dala pa natin yung mga dala-dala pa natin yung ating dating pagkatao, no? At siyempre po sa isang Kristiyano, meron ding degree ng tinatawag nating maturity, meron ding degree ng holiness. Minsan nga kahit sa mga bagong Kristiyano, makikita mo pa rin doon yung yung makikita mo na parang mas angat yung kanilang kabanalan kahit sa doon sa mga taong sinasabi nating mature na, di ba? Hindi natin naiiwasan yung umiiral pa rin, no? Kung minsan yung reaction mo sa mga sitwasyon, sa mga sinasabi ng kapwa mo, lumalabas pa rin yung dati mong lumalabas pa rin yung mga ugaling hindi dapat lumabas. Ito nga, no? Yung differences in human factor, yung personality, background, etc., no? Iba-iba yung ating pag-uugali. Iba-iba rin yung ating, lalo na tayo mga Pilipino, iba-iba yung ating mga kultura, no? Meron tayong yung mga nasa ganitong lugar, hindi marunong magsalita ng po at opo, yan, no? Merong mga na-offend sa mga ganyan. Merong madaling magalit, no? Merong tawag dito yung mga impulsive. Kung minsan hindi pa rin nawawala, no? Parang si Pedro na bigla na lang mananaga, no? Minsan pabigla-bigla. Yan. Minsan hindi nakakapag-isip muna bago magsalita. Yan. Kaya kung minsan nadadala pa sa social media yung kanyang mga gustong sabihin na ipaparinig doon sa mga kagalit niya. So yung personalidad natin, halimbawa tulad ng mga Muslim, no? Pagka ang kaharap natin ay Muslim, meron silang ibang paniniwala na taliwas sa ating paniniwala. Ngayon kuminsan ay kuminsan yung ating pasensya ay parang umiikli na sa kanila. Lalo na kung ang kapitbahay mo ganun, no?
Ang sabi rito, pag yung mga conflict na yan ay na-handle ng maayos, ay humahantong naman ito sa paglago. Pero pag nami-mishandle natin, ay, ayun, doon nasisira yung ating pagkatao, yung ating mga bagay na gustong na dapat ipakita sa tao, nasisira yun, no? Kaya nga tayo, binabantayan tayong mabuti ng ating mga kapatid. Kahit yung mga taong hindi mananampalataya, yung pakikisama natin sa iba, no? Halimbawa, nakita ka lang na naninigarilyo, umiinom, o may tattoo ka, iba na yung kanilang ano sa'yo, iba na yung kanilang impresyon sa'yo. Kaya kailangan, paano natin ito i-handle itong mga bagay na to, no? So unahin po muna natin itong grace of gentleness. Sa Tagalog ay yung mahinahon, di ba? Yung pag sinabi nating gentle, parang may kahinahunan. O yung hindi ka basta-basta nagagalit, yung bumubugso yung iyong damdamin, no? Yung bang marunong tayong magsalita ng mahinahon, marunong tayo ng diplomasya, mas umiiral yung ating, yung lamig ng ating ulo, no? Iba ito sa tinatawag nating mild-mannered. Although, pag sinabi kasi nating mild-mannered, ito ay hindi fruit ng spirit. Okay? Ito ay kahit sa mga hindi mananampalataya, meron itong mild-mannered. Pero pag pinag-usapan natin itong gracious gentleness, pinag-uusapan po natin yung fruit ng spirit. The word is in direct contrast with harshness. It is predominantly verbal in nature. Okay? Pag sinabi nating harshness, ito yung pagiging parang marahas o yung mga salitang hindi nabigkas ng maayos, no? So, ang gracious gentleness ay mas tumutukoy sa maayos na pananalita. Okay? Okay, sabi po rito sa clarification natin, gaya ng nabanggit ko kanina, being mild-mannered in words is good and common grace. Okay? Ito ay nasa lahat ng mga tao. O karamihan ng mga tao, meron din ito, no? Although it is not spiritual. Kaya pag pinag-usapan natin ang grace, gentleness, ay pumokus lamang po tayo doon sa spiritual na bunga ng espiritu. As in common grace, restraint, mild-mannered talk may yet hold grudges inwardly. Okay? Bagamat ang isang tao ay marunong siyang magpigil sa pamamagitan ng kanyang malumanay na pananalita, ay pwede pa rin siyang magkaroon ng mga hinanakit sa loob, no? O yung galit sa loob. Gracious gentleness expresses in language what is first in one's heart. Sa gracious gentleness, kung ano yung nagmumula sa iyong puso, ito rin yung lumalabas sa bibig. Sabi sa Matthew chapter 12 verse 34 to 36, kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ito po yung sabi ng Panginoon, no? Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay, at ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. Yung kayamanan po tinutukoy dito ay yung ating puso. Na kung ano yung kalagayan ng iyong puso, diyan din po yung lumalabas sa bibig. So, sabi po rito sa 36, yung walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit sa araw ng
paghuhukom. Kaya yung bantayan po natin yung ating mga puso, no? At dito nagmumula ang lahat ng bagay na nagpaparumi sa tao. Hindi mo man mabigkas ng iyong bibig, pero naisip mo, ito ay hindi nakalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng isang bagong puso, no? At kailangan na lang po nating gamitin yung tinatawag na mga means of grace para mapanatiling dalisay yung nilalaman ng ating puso. Ano yung denominator ng gracious gentleness? Pag sinabi po nating denominator, ito po yung pinagmumulan, ano? Dito po nakatungtong yung tinatawag nating yung fruit ng Spirit na to. Kaya ito, ang denominator po nito ay yung love, no? Love moves from heart to tongue. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Kaya ang gracious, anumang ugali na ipinapakita ng isang tao, anumang gawi, na hindi nagmumula sa pag-ibig, ay hindi po masasabing bunga ng Espiritu. Okay? Kasi ang pag-ibig ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya tayo umiibig ay dahil nauna siyang umibig sa atin. Anumang mabubuting bagay, anumang mabubuting gawa na hindi nagmumula sa pag-ibig ay hindi rin katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Alam natin tong 1 Corinthians chapter 13, ano, kung ano yung mga binabanggit dito. Magsalita man daw tayo ng ibang ng maraming wika, no? Ialay man natin yung ating katawan. Kung wala naman tayong pag-ibig, ay wala rin tayong kwenta. So, ang challenge po rito, language that is church uniting rather than divisive. Yan. Gumamit po tayo ng mga salita na makapag-unite sa atin. Kaysa salitang yung mga salitang nakapag bibigay ng ng sama ng loob na siyang nagiging dahilan kung bakit nag-iiwasan yung bawat magkakapatid, no? Kaya nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Sabi sa Ephesians chapter 4 ng basahin na po natin sa chapter 4. Simulan na natin sa verse 1 para makita po natin yung okay, sabi po rito ni Pablo, namamanhig nga ako sa inyo, akong bilanggo ng Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag. Kung alam po nating tayo'y tinawag, no? Tayo'y lumakad sa pagkatawag na nararapat sa ating pagkatawag, no? Tayo'y tinawag. Alam niyo po yung salitang tinawag sa salitang Greek, yung kali, no? Kali yung pagkakasabi doon na ang kahulugan ay dinampot ka, no? Dinampot ka sa isang bagay na marumi at inilipat ka sa isang lugar na malinis at kahit kailan hindi ka na rin makakaalis doon. Yun po yung pagkatawag, ang ibig sabihin. Kaya doon po pinipicture doon yung salitang separation, no? Tayo ay binanal. Inalis tayo doon sa dating lugar na hindi kaaya-aya sa Panginoon at inilagay tayo doon sa lugar na dapat nating lakaran. Kung tayo po ay nandoon na sa lugar na yon, ay dapat lumakad na rin po tayo doon sa lugar na yon, no? Nang naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya sabi rin sa verse 2, ng buong kapakumbabaan, yon, tinawag tayo para magpakumbaba, para maging maamo,
at maging mapagpahinuhod. Yan, mangagbatahan kayo sa pag-ibig. Okay? Alright. Ang paggamit daw ng mga salitang yung harsh, no? Yung medyo magagaspang na mga pananalita, yan ay kadalasang nagiging cause ng conflict. So alam na po natin yan, no? Kasi tinatanong ka lang no? Tapos ang sagot mo, pasigaw na. Ayan. Tatanong lang, di ba? Bakit ka galit? Ayan. Mga ganung simpleng no? Yan. Sabi sa Proverbs 15, verses 1 and 2, ang malumay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman. Yan. Ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Yan. So sa pananalita pa lang natin, makikita na doon yung ang tao may marunong to, no? Marunong siya mag-handle ng sitwasyon. Nung ako bago pa lang akong mananampalataya noon, may marinig lang akong mali doon sa sinasabi ng tao, lalo na pagka parting doctrine na, no? Hinaharap ko na kagad 'yon. Talagang gustong-gusto ko na siyang debatihin kasi ganun no? Yung, ewan ko ba, pag reform yata, parang ganun, no? Pero nung tumagal na, unti-unti na rin, nawawala, no? Hindi na ako masyadong ganun. Bagkus, nagsasalita ako ng para bang, yung lang, yung hindi siya mau-offend. Kasi pagka ikaw bagong bago kang mananampalataya, understandable naman yun na mainit ka pa no? Pero pagka tumagal-tagal na, ako bilang isang guro din, nung bago akong guro, talagang may pitik ka. Pagka nainit na buwisit ako, talagang, lalo na mga grade 6 pa yung hawak ko noon, no? Talagang, tumawa ka lang ng hindi ko gusto. Nung nagkaroon na ng bantay bata, ayun, medyo no? Kaya lang, hindi naging maganda yung resulta sa mga bata. Pero sa tagal ko po nawala na rin yung Kaya ako minsan, ako na inaasar ng mga inaasar na ako ng mga ng mga bata. Kasi nasanay na akong parang unti-unti na akong sa mga nila, sa mga ugali. Kaya ako minsan pati sa mga anak ko, ngayon minsan sinasaway na lang ng nanay nila, no? Kasi masyado na akong hindi na ako ganun yung gaya ng dati ba na ayoko na yung masyadong mainitan ng ulo. Minsan nga dati pag may nakasalubong ako, masama ang tingin, susunta ko pa ng tingin, talagang ewan ko ba dati ganun ang ugali ko pero nung nagkaedad na ako, medyo wala na yung ganun. Ayoko na. Kasi, siyempre, yung isip mo nagiging rin, no? Nagiging, mas lumalawak ng yung pag-iisip. So, sabi nito, no? Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot. Yan. So, mahirap gumamit ng mga salitang hindi muna natin iniisip bago bigkasin. Sabi rito, love must purposely dictate to our tongue the use of gentle language. So, nangunguna pa rin palagi dito yung ating pag-ibig sa ating kapwa. Kung lagi nating naiisip itong love, no? Sumusunod na rin yung ating bibig sa paggamit ng mga malulumanay na pananalita. So, hindi lamang po ito sa bawat isang, sa bawat individual na tao. Lalo na ito ay sa pamilya, sa mag-asawa, no? Yung bang, kasi minsan pag nasanay ka na sa asawa mo, yung baliwala na yung mga sigaw, sa mga salitang medyo sumisigaw ka, di ba?
Oy, oy, oy. Gano'n, parang gano'n. Wala na yung, medyo sanay ka na sa gano'n. Pero nakakita ako ng mag-asawa na masyado silang devoted sa isa't isa, no? Na kuminsan pag naglalakad, lagi pang magkahawak ang kamay. Kuminsan pag nag-uusap, parang ano pa rin, parang nagliligawan pa rin. Hindi sila nagsisigawan. Kasi pagka ang isang tao nasanay, yung ano na, yung tawag doon, yung yung familiar ka na, no? Familiar ka na. Parang nasanay ka na eh. Nasanay ka na sa ganun. Pero dapat umiiral pa rin yung mga salitang malumanay. Okay? At dapat ito ay meron ando doon pa rin yung pag-ibig. Without the dictation of love, sharp language is easy to let loose. Yan. Kung walang pag-ibig, ay, nawala na ba? Kanina pa? Hindi ko tingin. Okay. Balik tayo. Balik. Ito. Okay. Ito po tayo, no? Yan. Without the dictation of love, sharp language is easy to let loose. Yan. Yung mga salitang mga hindi kanais-nais, kung walang pag-ibig, sino na lang yung kausap mo, wala ka ng pakialam, no? Kasi wala ka namang pag-ibig. Unrestrained language is characteristics of the fool in wisdom. Yan, yung mga walang pigil sa pananalita, no? Sabi dito sa Proverbs 12, verse 16, ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala. Ayun, ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala. Sa pananalita pa lang ay alam mo na, no? Ngunit ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. So, ang ating duty ay i-determine natin ang mga gentle response to a potential conflict. Lalo na pagka merong isang sitwasyon na tingin natin medyo mainit na, no? Gumamit na tayo ng, huwag mumiwas na po sa mga salitang lalo pang magpapaigting ng tensyon. Mahirap po ang may kaaway, no? Mahirap pumasok sa gulo. Marami po tayong napapanood sa TV. Yan, no? Lalo na yung mga driver na medyo nagiinit na yung ulo sa kalsada. Mainit na yung panahon. Mainit pa yung ating ulo, no? Kuminsan, nauubos yung ating pasensya. Lalo na kung meron tayong mga kasabay na hindi maayos sa kalsada, no? At hindi lamang po yun, no? Marami pang mga bagay na dapat nating gamitin yung ating mga gentle response. Lalo na kung alam nating ito'y magpapasok sa atin sa gulo. Sabi rito sa sa 2 Corinthians chapter 10 verse 1, ako ngang si Pablo ay namamanhik sa inyo alang-alang sa kaamuang loob at kapakumbabaan ni Kristo, ako na sa harapan ninyo ay mapagpakumbaba sa gitna ninyo. Ngunit ako'y lubhang malakas ang loob kung wala sa harapan ninyo. So ang sitwasyon po rito sa Corinthians ay merong mga disputes dito sa Corinto, no? Kaya dito si Pablo ay nagsabi sa kanila na alang-alang sa kaamuang loob at kapakumbabaan ni Kristo. Yan, siya ay namamanhik sa kanila. Kasi nga ay kung pwede lang ay pairalin na ni Pablo yung kanyang galit doon sa mga kapatid na nagpapakita ng immaturity, no? Ando doon yung mga pagkakabahabahagi, merong kampirito, may kampi kay ganito, at yung mga taong
gumagawa ng masama doon sa loob, no? Yung mga taong ididisiplina ay kinakampihan pa ng maraming mga tao doon, no? Kaya kung minsan ito yung nagpapaano ng galit ni nagpapabugso ng galit lalo ni Pablo, no? Kaya sabi niya rito, siya ay namamanhik, no? Ginagamit niya rito yung kanyang malumanay na pananalita. So, ito po yung warning sa atin, no? The world thinks of the gentle approach as weak, but it is strong. Yan. Iniisip ng mundo na yung malumanay na approach ay mahina, pero ito pala ay malakas. Sabi sa Proverbs 25:15, sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang Pangulo, at ang malumanay na dila ay bumabasag ng buto. So, alam na po natin siguro yung kahulugan nito, no? Pag sinabing malumanay na dila ay bumabasag ng buto, anumang mga bagay na tingin natin ay medyo mainit na, no? Pag tayo ay gumagamit ng mga salitang hindi nakapagpapaigting ng tensyon, ay kahit daw yung matigas na bagay ay napapalambot nito, no? May question po ba doon sa una? Grace of gentleness. Kung wala po, dumako na po tayo sa pangalawa, no? Sa pangalawang fruit ng banal na espiritu. Ito po yung grace of self-control. Ito po yung pagpipigil sa sarili. Okay, gracious self-control distinct from stoicism. Ano po ba yung stoicism? Meron po akong although meron na akong konting idea tungkol dito sa stoicism, kinuha ko pa rin dito yung medyo mas malalim na kahulugan ng salitang stoicism. Mababasa nyo po ito doon sa chapter, kung di ako nagkakamali, doon sa chapter 17 yata ng Acts. Kasi meron doong Stoic at saka Epicurean, no? Ito pong mga Epicurean, ito yung mga taong sige lang ng sige. Halimbawa, pagdating sa pagkain o sa kasiyahan, gusto nila lahat i-enjoy na nila. Wala silang pakialam kasi total, mamamatay din naman sila. Di mag-enjoy ka na, no? Parang gano'n ang ibig nilang sabihin. Pero ito pong Stoic, ito po yung mga taong masyadong nagpipigil sa kanilang emosyon, no? Ito pong binabanggit dito kinuha ko po ito doon sa Stanford Encyclopedia. Wala daw po silang wala silang espiritu, no? Ito po yung isang bagay na makikita natin dito, walang espiritu kundi body lang yung nag-i-exist. Meron silang kaya ang inaano lang nila rito yung ano ng kanilang katawan, yung tawag dito, yung emosyon ng ating katawan, na kung mas inaano mo yung iyong emosyon, mas pinipigilan mo yung emosyon, yung galit, yung puot, kaysa doon sa isang sitwasyon, mag-focus ka ron sa yung sa pagpipigil mo, no? Sa iyong damdamin. Yan. At ito para sa kanila, ito yung magpapaganda ng katayuan mo bilang isang tao. Kaya lang, sabi po rito ni Pastor Noel, dinidespise mo raw yung iyong emotion, no?
Hindi na ito self-control na sinasabi. Ang stoicism ay hindi fruit ng spirit, kundi ito ay isang uri ng filosofiya na kung saan pinag-aaralan nila rito kung paano yung tamang pagkokontrol sa sarili ng iyong emosyon. Na kung minsan, ikaw ay nagiging apathetic na, yung para bang wala ka ng pakialam sa kapwa mo, nagiging indifferent ka na sa iyong kapwa, no? Kaya ang sabi rito, it denotes detachment. Ang sabi pa rito, nagkakaroon ka ng negative state, a negative state characteristic of lack of interest, motivation, and feeling, often associated with emotional numbness or indifference. So ito po yung stoicism. Meron ding magandang yung stoicism. Meron ding magandang part ito, lalo na doon sa mga hindi naman mananampalataya, no? Kasi pag ikaw ay naging mananampalataya na at na-practice mo ito, mas lalong nagiging maganda ang iyong nagiging maganda ang pag-control mo sa iyong sarili. Kasi alam mo nang pag-handle ng emotion mo, no? Mas yung binibigyan mo ng atensyon yung mga galit na pwedeng lumabas sa iyo, no? Yung takot, alam mo nang i-handle 'yon. Para harapin para sa pagharap mo sa isang sitwasyon. Pero itong grace of self-control, ito po yung fruit ng spirit na ibinigay para sa atin, para sa mga mananampalataya. Emotional detachment in a personal matter can be dehumanizing. Yan. We have emotions. Pagka ikaw ay wala ng emotions para sa iyong kapwa, kuminsan parang merong mga pangyayaring ganyan, pag pinag-aralan natin yung psychology, halimbawa. Yung isang taong nakakaawa na yung isang kalagayan, o kaya yung isang taong para bang unti-unti nang mamamatay, tapos nakatingin ka lang para bang hindi na umiiral yung hindi na umiiral yung awa, manhid ka na, nagiging manhid ka na doon sa ganung kalagayan, no? Yun ang yun po yung delikado doon sa stoicism. Siguro katulad din ito ng mga taong yung mga taong sinasabi doon sa Romans na para bang ibinigay na sila ng Diyos doon sa ganong wala na yung nila, wala na yung kanilang parang namanhid na yung kanilang katawan o yung kanilang puso doon sa isang sitwasyon, no? Kaya kung minsan pati yung kanilang konsensya ay naaapektuhan na. So nawawala yung emosyon. Or it can simply be external control while yet ruled by contrary emotion. So sa ating sa panlabas ay meron tayong hindi mo na ibubulalas yung galit mo, pero sa loob nandoon yung sama ng loob mo. Yan. Sabi nga ni Pastor Noel, pwedeng halimbawa na para kang gaya ng isang taong nakabilanggo, nasa kulungan ka, at galit na galit ka dun sa isang tao, gusto mong gumanti, no? Papatayin mo yung tao na yon. Kaya lang nandoon ka sa kulungan no? Hindi mo magawa. Kagaya rin ito ng isang taong merong external na control sa kanyang emosyon, pero sa loob, nandoon yung iyong galit. Sabi sa Proverbs 14 verse 13, maging sa pagtawa man ang puso ay nagiging mapanglaw. Yan. Maraming ganyan, Yung mga taong sawi sa pag-ibig, kuminsan kaharap mo tumatawa pero sa loob ay ando doon yung kapanglawan. Ang wakas ng kasayahan ay kabigatan ng loob. Sa panlabas ay nakikita yung kabaliktaran ng nasa loob, no? Sana sa pagsamba ay hindi po ganyan,
Na kung minsan, sabi, umaawit tayo, sabi sa Isaiah, pinupuri ako ng kanilang mga bibig, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin, no? Kaya kung minsan, dapat pag kumakanta tayo, no? At ang inaawitan natin ay ang ating Panginoon. Kung ano yung sinasabi ng awit, sana yun din yung ating damdamin para sa Panginoon. Hindi po yung umaawit tayo pero yung isipan natin ay wala, no? Denominator of gracious self-control. Okay, ang pag-ibig na naman po ang dapat pagmula ng gracious self-control. Love enables the mind to have leading control. So, ang ating isipan po, diyan po nagsisimula yung tinatawag nating yung pagpipigil sa sarili, no? Inuudyukan yung tayo na gamitin natin yung ating isipan para makontrol natin yung ating sarili. Siyempre, ito'y nagmumula muna sa pag-ibig na pinagkaloob ng Panginoon. Dito po sa chapter 12 ng Romans, sa verse 1, sabi rito, okay, the mind is the supreme human faculty above other faculties. Ito yung isipan natin, yung pinakamataas sa lahat ng human faculty natin, no? Kaya nga mga kapatid, pinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan sa mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So dito po ay hinihikayat tayo na huwag tayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan ito, no? Kundi magbago na tayo. Mag-iba na tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga pag-iisip. Kaya kung minsan hindi natin dapat bago tayo mag-react sa mga bagay-bagay ay mag-isip muna, no? Pag-isipan po nating mabuti. At yun po yung makakabuti sa bawat isa sa atin. Ito po, lack of self-control leads to being unmindful of edifying relation. It is adversarial. Pag kulang tayo sa self-control, nawawala na yung ating isipan doon sa kapakanan ng iba. Sa halip na mapabuti natin yung ating kapwa, ay lalo nitong sinisira yung mabuting relasyon natin sa ating kapwa. Okay, sabi rito, una, ang self-control requires mind ruling over the emotions or mental discipline. So alam na po natin ang ibig sabihin nito, no? Kailangan nating i-exercise itong pag-control sa ating emosyon sa pamamagitan ng tamang pag-iisip. Siguro yung mga nagyo-yoga, no? Ginagamit din itong mga ganito, di ba? Yung although masama, merong part na masama ang yoga, meron ding part na mabuti yung yoga, no? Kasi yung mental discipline ay nangyayari sa kanila. Kung minsan ay tumatalas pa ang iyong pag-iisip dahil sa ginagawa nilang ganon. Kaya kung minsan kailangan mo ring gawin yon. Noon po, merong naituro sa amin yung aming pastor, nag-yoga siya. At ang kanyang tinuro, yung pagiging yung hindi ka magiging makakalimutin. Halimbawa, mula sa bahay mo hanggang dito, isipin mo na kung ano yung mga dadaanan mo
Sino yung mga nakausap mo? Ano yung baka meron kang ganitong dinaanan. Halimbawa, meron kang binili sa tindahan. Basta lahat ng dinaanan mo, papunta roon sa pupuntahan mo, ay isipin mo na. O halimbawa, nawala yung payong mo, nakalimutan mo, balikan mo yung inisip mo. Ganon. Balikan mo yung mga inisip mo nung una at malalaman mo, ganito pala, doon ko naiwan ko pala yung payong ko, no? Doon. Kaya lang yung susi ko sa bahay, nawala. Hindi ko alam kung saan napunta. Ang alam ko, nandun lang sa table yun kasi doon ko laging doon ko laging nilalagay. Ang naisip ko, siguro nung sumakay ako kay Miles, doon sa sasakyan ni Miles, baka nahulog sa bulsa ko, no? O kaya nung pumunta ako ng palengke, nilagay ko sa bulsa ko, baka nahulog. Yun. So, ang pag-iisip po natin ay dapat meron tayong tamang control, no? Bago yung lahat, no? At syempre, unang-una ay ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Pagka tayo ay marunong mag-control ng ating emosyon, ay ng ating isipan, kasama na rin dito yung iba pang mga faculties natin. Sabi rin sa Proverbs 25 verse 28, siyang hindi pumipigil ng kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta. Yan. Kasi sabi ang paliwanag ni Pastor Noel dito, yun daw isang kuta ay yun yung yun yung pinaka matibay na tanggulan kung bakit ang isang syudad ay tawag dito ay nadedepensahan. Pero pagka ang kuta ay nabagsak na, no? Wala ka ng depensa. Ganun din daw yung ating sariling diwa. Pagka tayo ay hindi pumipigil sa ating sariling diwa, katulad tayo ng isang bayan na walang kutat. Sabi rito, no? Without providential restraint, only the mind can control a powerful emotion. Okay. Yung salitang providential restraint, ito yung mga bagay-bagay, mga sitwasyon, no? Mga sirkumstansya na pwedeng makapigil doon sa isang hindi magandang sitwasyon na mangyayari. Halimbawa, meron kang makakaaway, no? Merong lumalapit sa iyong hindi maganda ang intensyon. Pero pasalamat na lang tayo dahil merong mga kapatid na biglang dumating o kaya merong mga pangyayari na nakapigil doon, no? So, yun mga providential restraint. Pero kung halimbawang wala yun, mas magandang meron tayong control sa ating isipan. So, the mind in control will restrain, direct the emotion to what is right. Kung meron tayong control sa ating isipan, pati yung ating emosyon ay nadadala sa tama. Okay. There are many Christian duties to perform and sins to avoid that involve our emotions. Marami daw tayong mga duties, no? Na dapat nating maisagawa. At mga kasalanang dapat maiwasan dahil sa ating emosyon. Una ay yung ating relasyon, no? At pangalawa yung sanctification, yung kabanalan ng iba. Ano yung relation? Ito po yung pamatok, no? Yung mga tao, yung mga kapatid nating mga nakikipag-boyfriend may girlfriend na hindi mga Kristiyano, no? Ito po yung sinasabi tungkol dito, no? Pag umiral na yung iyong emosyon, no? Nakita mo yung kapatid na yung gwapong-gwapo o kaya mayaman, no? O kaya mahusay, matalino, no? At na-attract ka na sa kanya. Nawala na yung isip mo. Mas umiral yung iyong emosyon, no? Kaya yun ang dahilan kung bakit maraming
nadidisiplina dahil dun sa maling emosyon. Mas umiral yung emosyon kaysa sa tamang pag-iisip. Okay? Yung kahit nasa duty natin sa ating mga kapwa mananampalataya. Yan. Sabi sa Romans 12 verse 3 hanggang 4, no? Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa sa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Yan. So tayo ay mayroong kasukatan ng pananampalataya na binahagi ng Diyos sa bawat isa. Meron din pala tayong degree, no, ng pananampalataya. Ang pananampalataya mo ay hindi katulad ng pananampalataya ko. Yan. Ang pananampalataya mo ay pwedeng magtapon ng bundok doon sa dagat. Kaya kung ang pananampalataya ko ay butil lang ng mustasa ang laki, no? Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya, no? Ganon din yung ating kaalaman, yung karunungan natin, no? Merong marunong, merong hindi gaanong marunong. Sa Diyos nagmumula ang mga bagay na yan, no? So, kung tayo ay binigyan ng mga ganon, ng mas higit sa iba, ang sabi, huwag nating isipin sa ating sarili yung mas matayog pa kaysa sa nararapat nating isipin. Pasalamat tayo pag humahantong tayo sa pagsisisi, no? Pag dumarating na sa atin yung ganong pag-iisip. Ako minsan nangyayari sa akin yan eh, yung pag nakita ko yung isang tao mali yung ginagawa, lumalabas na tama na naman ako, no? Ganon. Parang ganon eh, no? Meron ka talagang pagkukumpara na naman sa sarili mo. At salamat sa Panginoon kasi dinadala niya tayo kagad sa pagsisisi. Yun ang pinakamahalaga doon, no? Panginoon, patawarin mo po ako, eto na naman ako. Kinumpare ko na naman yung sarili ko sa iba. Sa'yo namang galing itong bagay na to, di ba? Yan. Okay, dito po sa sanctification, ang hanapin po natin ay yung edification ng ating mga kapatid. Yung kanyang paglago sa pananampalataya. Sabi po rito, kaya nga sundin ang mga bagay na nakapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Pagka ang isang tao ay hindi marunong mag-control o walang pagpipigil sa kanyang isip, sa kanyang sarili, no? Ito po yung mga nasisira, yung relasyon at yung sarili mong kabanalan din, masisira nito. Yun po yung mga dapat nating ingatan. Self-control demands mind ruling over the physical body discipline. Ayan. Pagka ikaw ay nauupong kumain nakasalo ng isang pangulo, kilanlin mong maigi siya na nasa harap mo. Ang kasunod po niyan ay yung Proverbs 23 verse 1 and 2, no? Pagka ikaw ay naupong kumain nakasalo ng isang pangulo, kilanlin mong maigi siya na nasa harap mo. At maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan. Yung sundang po, yung kutsilyo, no? Yung patalim. Kung ikaw ay totoong bigay sa pagkain. Ito po yung mga taong walang control sa kanilang sarili, no? Ayan, sabi rito, kinlanling mong mabuti siyang nasa harap mo. Kasi baka mamaya, hindi mo mapigilan ng iyong sarili, no?
Ang sabi rito ay lagyan mo ng sundang ang iyong lalamunan kung ikaw ay taong bigay sa pagkain. O kung ililiteral po natin yan, ay lalagyan mo nga talaga ng ng kutsilyo yung lalamunan mo para hindi ka lang kumain ng sobra-sobra, no? Pero ang pinag-uusapan po rito ay yung pagpipigil sa ating mga sarili. Okay. Sabi rito, it is easy to make one's physical needs a pretext for physical indulgence. Kuminsan po yung mga sinasabi mong mga pangangailangan mo ay nagiging dahilan lang para lalo kang palayawin mo o ibigay mo yung sarili mo doon sa mga bagay na gusto ng katawan mo. O halimbawa, yung mga simpleng halimbawa po, may sakit na nga tayo, bawal na nga yung pagkain na yon, di ba? Pero hindi mo papigilan ng sarili mo, sige pa rin. Yan. Kasi nga, iniisip mo, kailangan ng katawan ko to, no? Yan. Kaya, nang nangyayari, ay ospital ang bagsak natin. So, we meet physical needs in order to be functional at best for our vocation. Kung minsan nga, hindi lang yung pagkain mo ang kailangan Yun ding hindi mo pagkain, no? Yung ikaw ay umiwas sa pagkain. Ito sa Matthew chapter 4, verse 4, no? Datapot siya sumagot, sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Balanse po, ano? Hindi naman natin kailangan laging kumain ng kumain. Meron nga ako napakinggan kay Ernie Baron, no, na isang Muslim na nakipag-usap daw sa kanya. Pinakita yung kutis niya. Tingnan mo yung kutis ko. Maganda yung kutis niya kasi hindi siya kumakain madalas, no? Yung mga, kasi yung pagkain ka ng kain, alam niyo yung narinig ko minsan sa pagkakain ka raw ng kain ng prito, mas madali ka tumanda no? Ewan ko kung paano, siguro yung mantika nun, yan yung umaano sa katawan mo, pagka madalas mong kainin ay puro prito. Yan. Yung sa isang documentary, no? Yung isang bodybuilder na ang kinakain lang puro gulay. Mas nakakabuhat ng mabibigat kaysa doon sa mga kumakain ng karne. Yan, sila Arnold Schwarzenegger, sabi niya. Kasi yun yung tawag doon. Marketing yun, part ng strategy ng ng marketing. Kaya yung binebenta nila yung mga protein, mga ganon. Pero hindi pala, no? Ang example nga niya tignan niyo yung mga kalabaw, yung bison, bakit ang lalakas nila? Pero kinakain lang naman nila, mga damo lang naman, di ba? So, ganon din po sa pagkain, no? Hindi tayo nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Huwag na po nating idahilan yung kailangan ng katawang ko to, no? Para tayo magpakalayaw sa pagkain. Okay, service of brethren will sometimes call for sacrifice of the physical. Yan. Yung ating paglilingkod sa ating mga kapatid, kung minsan ay nangangailangan ito ng pagsasakripisyo ng ating katawan. Sabi rito sa verse 28 ng Matthew chapter 10, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Kaya kung minsan ay kailangan nating mag-sacrifice para doon sa kapakanan ng ating kapatid, huwag tayong matakot kung ating katawan
iniisip natin parang ito yung mag-aano sa ating katawan, no? Yung parang kumbaga parang mawawalan ka ng para sa iyo kasi ibibigay mo sa iba, no? Kung minsan nangangailangan ito ng pagsasakripisyo para sa ating mga kapatid. Hindi naman tayo mamamatay, mapupunta ng impyerno kung hindi tayo kung magbibigay tayo sa ating kapatid, di ba? At tayo mawawalan, no? Kundi ang katakutan natin ay yung Diyos na may kakayahang magdala sa atin sa impyerno. So ito po yung challenge. In a world that is proudly adversarial, shine in gentleness and self-control. Tayo po ay nasa mundong malupit, no? Napapaligiran tayo ng mga bagay na nakakagalit. At yung mga napapakinggan natin sa balita ay totoo namang nakakapagpagalit, no? Panalangin natin ang ating mga dalhin na lang po natin sila sa panalangin, no? May tanong po ba? Time na po ba? Palagay ko maliwanag naman po ano, yung pinag-aralan natin kasi simple lang. Okay po. Sumesenyas na po doon sa likod. Tayo po ay manalangin na. Tayo pong lahat ay magsiyuko. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mga pinag-aralan po namin, Panginoon, ay simple lamang. Ngunit kinakailangan po namin ito, Panginoon, para sa aming pamumuhay na may kabanalan sa iyo, O Diyos. Dumarating sa amin, O Diyos, ang mga sitwasyon na kung minsan ay naipapakita, O Diyos, ang aming hindi magandang pag-uugali. Nawa, O Diyos, ay matutunan namin, Panginoon, ang pagpipigil sa sarili at ang pagiging malumanay, Panginoon. Alam namin ito ang makapagbibigay, Panginoon, ng tulong sa amin upang kami ay malayo, O Diyos, sa sitwasyon na nakapaligid sa amin. Kaya, O Diyos, kami nagpapasalamat. Ikaw ang patuloy na pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Dinadalangin po namin ang aming mga pagkain, ang aming pagsasalusaluhan. Basbasan mo po ang mga bagay na ito, bigyan kami ng kalakasan at ng kalusugan. Kaya mo, O Diyos, na maibalik namin ang papuri at pagpapasalamat sa mga bagay na ito. Purihin po ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.